mga ka-House of D. Ngayong araw na to, merong dalawang salitang pag-uusapan natin na napaka-importante sa ating buhay. At yan ay ang honesty at integrity. Yan nga ang mga values na dapat dala-dala natin kahit saan man tayo. Nag-uumpisa yan syempre sa bahay, sa school, sa trabaho, at syempre sa ating bansa. Minsan kasi madali lang magsabi ng totoo. Pero mahirap panindigan, lalo na kapag walang nakatingin, hindi nakikita. At syempre, tutulungan tayo ni Mama D para mas maintindihan kung bakit ang honesty at integrity should be at the heart and character of a nation. Kaya samahan nyo kami sa araw na to sa isang makabuluhang kwentuhan at learning experience dito lang sa House of D. So umpisahan natin, himay-himayin natin, ano nga ba ang ibig sabihin ng honesty? Para sa akin kasi, it's about telling the truth. It's about being sincere in your words, na talagang kung ano yung sinabi mo, yun talaga yung totoo. Ano pa ba para sa yung definition ng honesty? O natumbok ka na ba? Tumbok mo naman. Okay, yung integrity. Kung yung honesty is telling the truth, ang integrity is living the truth. Sa actions mo. Oo, Being consistent. Being consistent, na dapat yung words mo consistent with your actions. Kung ito yung sinabi mo, ito yung panindigan mo. Yun ang gagawin. Kahit na mahirap, di ba? Pero, saan nga ba natututunan ng honesty? At saan ba dapat umpisahang matutunan ng bawat bata ang honesty? Sa tingin ko, una sa bahay. Bahay. Yes. Of course. Definitely. Paano nyo ba tinuturuan ng mga bata, mga anak ninyo na maging honest? Paano nyo tinuturuan ng integrity? Kami we show them. Ang hirap ituro lang eh. Ang hirap na... Live by example, kumbaga. Yes. Hindi mo po pwedeng sabihin lang ng sabihin pero hindi naman nila nakikita sa actions. Halimbawa, paano mo pinapakita na mommy and dada are honest? Ano bang Mama and dada are example? honest. Hindi, kunyari, yung mga simpleng may tatawag sa bahay or may maghahanap, yung iba sasabihin na, sabihin mo, may ginagawa ako. Sabihin mo, wala ako. So, hindi ganun. Sabihin namin, sabihin mo sandali lang, may ginagawa lang. Or hindi namin sasabihin na wala kami, hindi kami magkukunyari. Or busy. Nandun kami, sabihin mo, hindi namin gustong makipag-usap ngayon. Sabihin mo, Or pasensya Tawag na. na lang kami. Oo, pag may... hindi yung iiwasan mo yung sabihin mo, wala kami. Kamaingay. Yeah. So, yun, yung mga kumbaga, simple live by things. example. Kasi, kapag nakikita ng bata na ang magulang nila is talagang they stand firm on honesty and integrity, susunod sila. Kasi yun ang tinuro ng magulang ko Takot ako na mag-disobey. Pag halimbawa ba, meron silang nagawa, napapagalitan, napapunish. Palagi namin... Kunyari may nakabasag, who broke this? Yun ang palagi namin sinasabi. Walang gustong umamin. Oo, yun yung palagi namin sinasabi sa kanila na sabihin nyo kaagad ang totoo and just, say sorry, accept your mistake. Mas hindi kami magagalit pagka gano'n. Kasi mapapagalitan ka. Pero, yung consequence mo, kapag hindi mo sinabi yung totoo, mas matindi. Kasi kunyari, nagsinungaling ka, tapos biglang nalaman ng magulang mo, mas grabe yung Na consequence. nagsinungaling ka. Hindi mo sinabi sa akin. Ilang beses kitang tinanong, pero hindi mo sinabi. Sinabi mo, hindi ikaw nakabasag. Kunyari, nakita ko sa CCTV, ikaw pala nakabasag So kung... paano kung sabihin niya, dada, it's just a white lie? Yung sinasabi nilang white lie gina-justify mo lang talaga yung mistake mo. Gina-justify mo lang yung kasinungalingan mo. Para sabihin mo na, hindi, white lie naman kasi para sa ikabubuti niya. Hindi A lie is a lie. Tsaka minsan naman, di ba? Alam mo nga yung honesty and integrity, pero dumating ba sa buhay ninyo that you were tempted at any point? Nahirapan ka. Yeah. May experience naman. ka? Siyempre naman. Anong Tsaka experience syempre, mo? di ba, lahat naman tayo, dumaan tayo sa pagsisinungaling. Yung mga kanong kabataan, Cheating sa naranasan exams, di ba? Ako, tumakas. Ako din, tumakas din naman ako, di ba? Nandaya sa exams, nangopya, hindi nag-aral. Ako every attempt ko, fail Ako never ako nag-cheat. Takot ako. attempt, Pero, wala. tumalong kami sa bakod ng school kasi manunod kami ng sine. Wow. Ayun. Kaso sumabit yung Tumakas ka rin pala, mother. Oo, pero sumabit yung palda ko sa barbed wire. Doon ako nahuli ng matindi ng madre. Montek pa ako ma-expel. Oh, no. You see? Kaya di ba the consequences of lying? Yeah. Pero sige, so ando na tayo, natututunan, di ba sa school natututunan din natin yung importance of honesty and integrity kasi paparusahan ka ng principal, ng teacher. Di ba? Your classmates will look down on you.
Diba? So pagdating naman sa negosyo, ano bang mga klaseng honesty ang dapat panindigan? Ang mga integrity? Halimbawa, ito, as simple as opisina. Sabi ng anak mo, Mami, kailangan ko ng coupon ba? Sige, wag na tayong bumili sa bookstore. Anak, kukunin ko na lang, marami kaming supply ng ng coupon ban at saka Sa mga office. lapis sa office. So inuwi. Sa mata ng bata, nagiging tama po yun, mga kaibigan. Para sa inyo, nakatipid kayo, pero sa mata ng bata, ay okay lang pala nagnakaw kasi kinuha ni Mami to sa opisina eh. Kahit ballpen pa yan. Actually, Kinuha, hindi nga diba? nakaw yung thinking niya dun. Supply yung... Diba? Oh, Parang diba? normal na lang na... Until dumating yung time na Humingi. normal na sa'yo. Normal na sa inyo ang pagsisinungaling at pagnanakaw. Pero di ba minsan, there is a situation in your life na sobrang grabing temptation pero nanindigan ka pa rin. Meron ka bang experience noon? Yun nga, yung parang nangyari sa amin ni Mark before, di ba na-share ko naman na din dati sa mga episodes natin na nagkaroon kami ng struggle sa business. Problema And at sa that business time niya. talagang niisip namin, ano ba, bibenta ba namin yung farm or what? And then there's an opportunity that came, tapos parang sinabi sa amin ng tao na may buyer ako, okay na, di na kailangan tignan yung farm nyo, basta magbabayad ako, may papasok na malaking halaga. Kukunin nyo lang kung magkano yung sa farm nyo, tapos yung difference, ibigay nyo sa akin. So kumbaga kunyari 300 million papasok sa account mo pero ang kukunin mo 80 million lang. Oo, parang ganun. So parang nagtinginan kami agad. Tapos sakto, nag-CR yung, nagbanyo yung guy. Oo. Tapos sabi ko, Mark, it's money laundering. Oo, kasi parang nililinis niya lang yung pera. Yes. Parang kunyari At saka, pinambili ng farm na lugi. Ayaw niya tignan yung business namin. Meron bang ganun bumibili na hindi tinitingnan? Hindi, basta kasi kilala daw niya kami, so nandun tiwala. So parang sabi ni Mark, kaya ganun. Kasi pangalan namin yung at stake doon. So, ang ending, syempre, hindi kami pumayag. Kasi, but alam mo, kung nasa sitwasyon kayong parang inisip mo, shucks, parang tapos ang financial problem namin na to. Pero At that time, di ba, parang grab mo na. Tapos na yung problema natin, Mark. Bayad ka na, fully paid. Pero parang at that time, I'm happy and I'm proud na nangibabaw pa din yung integrity namin. Kayo naman yun, may experience ba kayong talagang one time na kapit ka na sana sa patalim, Ikaw, pero... Sa industriya natin, at saka sa bawat, kumbaga yung daily life natin, 'di ba? Palaging merong challenge na ilalatag sa harapan mo at meron ding temptation, Oo. 'di ba, na ilalatag sa iyo. Number 1 pa lang yung pagbenta ng mga lupa. Alala mo, pwede mong i-declare ng mas mababa. Oo. So nasa sayo kung anong gagawin mo. Pangalawa, yung pagbayad natin ng tax. 'Di ba? Tax, Tinuturuan yes. tayo na kasi yun ang normal sa lahat na parang At saka naging normal na i-declare mo ba? sasabihin ng accountant mo, magkano bang gusto mong bayaran sa BIR? Yun na nga. 'Di ba, Mas? Sa aming Sakay mga tayo artista, dyan. mahirap yun because yung sweldo namin, diretso sa account na nakikita ng gobyerno. Kaya ang bilis nilang tumawag sa amin. 1 month ka lang, Totoo. Ops, hindi kayo nagbayad. Nandali lang, may show ba ako? Yun nga. So, 'di ba, laging merong temptation na pupwede kang gumawa ng mali. Kumbaga, meron kang choice kung mali ang pipiliin mo o dun ka pa rin sa tama, integridad mo. Speaking of integrity, itong tao na to, sinabi niya darating siya. Kahit na napaka-busy ng schedule niya, sinabi niya, darating ako. So talagang may integridad ang tao na to. Hi, Grabe, Mari! Ako yung bisita ngayon eh. Yeah. Ako yung na interview. pinaka-busy. Hindi, sabi namin, ikaw yung may integridad kasi nangako kang darating ka. So Ay. mabuti naman nakarating ka. Traffic lang ako kasi, sorry. Okay Galing lang. work. Akala ni Mama kulot ka pa. Oh, so hindi ka na pala kulot. Panibagong kasi magpapasko na eh. Yes. Kailangan Iba yung naman daw. ang look patusok niya. kasi Parang Christmas parang tree. Christmas tree. Akala ko patusok na kasi may mga gusto kang matusok, makulong at all. Kasi Integrity. pinag-uusapan namin ang honesty at integrity. Yan, Pero yan. ito Para yung iba sinaya naman. nga yung sa lupa na may Okay. nagbigay ng pera tapos malaki, konti lang kukunin sa mga nilondering. May example Tinanggihan ka pa. namin yun. Tinanggihan namin So, yun. ito naman, Tinanggihan namin yun. Dadagdagan ko na rin Ito yung time kasi na gipit. Hindi naman sobrang gipit. May problema kami sa farm nung time na yun. At gusto namin talagang i-save yung farm. Nag-isip kami talaga na hindi. Baka kasi pag mahuli tayo dyan, mas pangit, mas malaking problema. Saka Oh, yung yeah. konsensya mo. Sa konsensya, tama. Tsaka pag nahuli sila na nagma-money laundering, kasama ka, you're an accessory to the Tsaka crime. kami yun kumbaga,
yung pangalan namin yung ginagamit. And meron pang isa dyan, nung active pa ako sa PBA. May game kami sa MOA dati, hindi ko nababanggitin yung kalaban namin. May tumawag sa akin ng umaga, sinabi is, ganito siya, and ipatalo ko daw yung laro. Yun. At bibigyan ako ng ng 100K. Ibenta mo yun. Ang lit Baba naman. naman. Hindi, ano to ha? Ang lit 100K. naman. Pero Papatalo mo pero yung ma- laro, 100,000. Kaya nga. Hindi naman kasi ako yung star player eh. O, hindi ba? Hindi, parang role player lang Para kasi sa ako amin sa kasi, team. para sa amin kasi ikaw yung Pinoy Sakuragi eh. 100K. 100K yun. Imagine mo, per game yun. Ilang game kami sa isang Per isang game buwan. naman Per game pala. yun. Pero kahit na Kahit maliit na pa rin. maliit Pero pa rin. yung time Lalo na na yun, may mga sapakan eh. yung time na yun, umaga yun, di ba, tumawag. And then sabi ko, hindi ko papasukin yan, iba yan. At hapon na, nung papunta na ako ng game, tumawag ulit at ginawang 300K. Dinoble pa. So sabi ko, hindi talaga kasi, kumbaga okay na ako sa sweldo ko at ayaw ko naman masira yung pangalan ko dahil sa ganyan. Dahil marami akong nababalitaan na player na Tumatanggap. Binibenta ang laro. tumatanggap. Pero di ba nahahalata naman? Yung bang alam naman nila na magaling ka, tapos biglang ang banu mo mag-shoot. Yes. Sorry, ngayon ko lang talaga sasabihin to eh. Alam naman ng mga big boss namin to, dahil kinausap ko sila, nasabi ko may tumawag sa akin, ganito. And then kasi, kaya tinawagan ko sila kasi, yun sinabi sa akin na may 3 teammate ako na nag-uuna. Grabe. So means, nag-oo sila Ikaw dun na sa lang. offer. Ako na lang yun. Ang So, inaantay. ang gagawin kasi nila, Kasi hindi mo naman pwedeng ipatalo yung laro na ikaw lang eh. ang gagawin kasi nila yung mga player na to, kailangan 2 points ka, sabi mo 5 points ka lang para hindi halata. Kasi pupusta sila doon na mas malaki sa kabilang team. May kasama pa palang sugal. Sugal yan. Pupusta sila sa Sa kabilang kabilang team. My gosh! So Ganun pala? yun. Sabi ko, hindi talaga ako pumayag, Hindi, tsaka yung reason na sinabi mo nun, parang niloloko namin yung sarili namin kasi everyday, Gumigising ako. Monday to Sunday, may Gumigising, practice, yes. tapos gigising ka maaga, tapos lolokohin yung sarili Kaya nyo. nga. alam Practice mo, ka pa magpapatalo ka rin Kaya naman. ako sa game talaga, binibigay ko yung yung 100%. lahat. Kahit na Lahat may ng injury kaya ako, mo. naglalaro pa rin talaga ako, dinadive ko talaga yung bola, tapos parang ibebenta ko lang. So, hindi worth ko. it. Hindi Kumbaga, worth it. wala kang peace of mind. Yeah. So how do you resist temptation? How do you resist temptation? Sa akin, di ba, hindi lang parents mo magagalit. Sa eskwelahan, mapapagalitan ka. Sa buhay natin, ang Diyos. Number 1. Tinuturo Number din naman one, sa si God. simbahan ng honesty and integrity. Pag halimbawa hindi ka sumunod, sa tingin mo, kahit na walang nakatingin, hindi ka nakikita ng Diyos. Yan. Nakikita ng Diyos lahat ng ginagawa mo kahit na walang nakatingin. So para sa akin yun, and gawin na nating example yung ngayon. Yung nangyayari sa bansa natin ngayon. Paano take natin Yun doon? talaga. Parang there's too much graft and corruption, dishonesty, and no integrity. Yeah. Sa tingin mo, paano nag-umpisa yun sa bansa natin? Yung corruption kasi, nanggagaling sa puso eh. That's true. It really starts from the heart. Ngayon, sa akin, yung nangyayari na ganyan, sa gobyerno yun, di ba? Nakita natin, pinag-uusapan natin kanina, yung pagsisinungaling, yung integridad, yung honesty mo. Lahat yan nanggagaling sa bahay. Di ba? So kung hindi isa yun na ituro, nung nandun ka pa lang sa bahay, ng mga magulang mo, or kung sino man yung nag-aalaga sa iyo ng mga panahon, sa pamilya mo, gagawin mo yun hanggang paglaki mo. Magiging normal na lang siya. Yes. Tapos, minsan, ikaw, kahit na hindi ka namang, ayaw mo naman sanang maging corrupt, kaya lang, nadadamay ka na doon. Ang problema, nakikinabang ka din kasi doon. Yes. Parang go with the flow. Oo, kasi Parang nakikinabang lahat sama-sama tayo diba? eh. So sa akin, para sa akin, mag-jump ako doon sa mga ginagawa ng, yung kunyari may anti-corruption law or bababla, kung ano man, hindi ko alam, kung ano-ano naiisip nila eh, di ba? Hindi naman mawawala yung corruption kung yung mismong puso mo corrupted eh. Yes. Kung corrupted ka as a person, yung puso mo,
Kahit anong law ang ilagay natin dyan, kahit Hindi na magbabago. walang pera na iharap dyan sa'yo, lalabas at lalabas pa rin yun. Kumbaga Kasi galing nagiging sa puso immune eh. ka na, Walang no? guilt Wala ka Wala ng eh. guilt. Wala. Wala ng, anong tawag nito? Walang remorse. Kalyo Parang, na. kalyo ka na, okay lang yan. Kasi, Di ba? Walang takot sa Diyos. yun, kasi ginudiyos nila yung pera. At siguro nakakalimutan nila na kaya nga sila iniluklok sa mga posisyon na yun ay dahil para sila ang maging gabay. Sila ang mag-lead. Leaders, yeah. They are the leaders. Pag ang mga tao nakikita nila na yung leaders nila, honest sila, may integridad, susunod yung mga tao. So, ganun din sa pamilya, di ba? Nakita mong honest yung magulang mo. Magiging ganun ka din kasi may takot ka. Kaya nga sabi ko, di ba, sa mata ng bata nagiging tama. So, can you imagine yung mga batang napapanood dito na okay lang pala na magnakaw ng pera eh. Sa akin naman, ang masakit lang is, buti kung ikaw lang ang nakakasuffer ng consequences ng ginawa mo. Pero ilang tao yung nawalan ng makakain. Ilang Schools, tao hindi yung napatayo. nawalan ng eskwelahan. Namatay. Ilang taong namatay. Ilang taong hindi nagkaroon ng health center. Ilang taong namatay sa leptospirosis dahil sa walang tigil na baha. Dahil sa ginawa mo. And hindi lang ikaw nag-suffer, yung iba. Yun ang nakakaiyak doon na ang daming nadamay dahil lang sa isang pagnanasa na hindi mo makontrol, di ba? Manid na rin yung mga yan, ma. Dahil pag nakikita man nila yung mga taong na nahirapan or nasa baha, wala silang pakialam dahil mansion yung bahay nila eh. Nakakatulog sila, nakakakain sila ng maayos, nakakapasyal sila, nakakalis sila sa ibang bansa na wala lang. Kaya yung sinasabi ko kanina, ginudiyos nila yung pera. Pero naniniwala ako na makalusot ka man ngayon, makakalusot ka man ilang beses dito sa mundong to, hindi ka makakalusot kay God. Yes. May hangganan yan. At saka maaring hindi mo pagbayaran ngayon ng kasalanan mo, pero panoorin mo kung ano mangyayari sa buhay ng mga anak mo. Kung hindi man sa'yo, it's gonna strike you where it hurts the most. Maaring sa mga anak mo ka makaramdam ng matinding balik. Kasi 'di ba, no sin is left unpunished. And 'di ba, Danica, lahat tayo, Mark, Tin, Oyo, democracy is the lifeblood, 'di ba, of our government. Yung democracy na yun, kailangan nandiyan yung honesty and integridad. Sa tingin mo, paano natin ma-erase to? Although wala namang immediate solution na mawala ang corruption, di ba? Paano kayang mawawala itong korupsyon sa bansa natin? Ako, for me, like anong sinare nila Oyo and Tin kanina, it starts in the home. Hindi ko kiniklaim na perfecto ang pamilya namin, na napakagaling na mga anak ko, na hindi kami nagsisin. No. Normal kaming pamilya, we fail, pero as much as possible, we strive to be better. Pero sa experience ko na, corrupt din ako dati eh. Di ba? I was corrupted. Nagsisinungaling ako, nambababae, nagda-drugs, umiinom, nagsisigarilyo, kung ano-ano. Di ba? Pero when I met Jesus, nung nagkaroon ako ng relasyon sa Kanya, doon ayos yung buhay ko. Paano? Repentance. Yes. So when you repent, alam mo na eh, mali yung ginawa mo eh. Corrupted ka eh, di ba? Mag-repent ka. And true repentance brings change para sa akin. Kasi if you're just gonna say sorry, ulitin mo lang yan eh. Sige, balik mo nga yung pera. Babalik mo yung pera. Pero pag medyo lumamig-lamig na, okay na. Gawa ulit. Wala nang okay na yung mga taong bayan. Gawa ulit. Kuha ulit. Andyan pa rin yung pagiging Andun ganid. Kasi, di ba? ang ginagamot mo lang, yung bunga. Wag. Gamutin mo yung ugat. Yung ugat. Root. Pero may ask you, Oyo, And paano mo paano ka gagamutin yung nagkaroon ng repentance? paano ka nagkaroon ng awakening na kailangan mo ng baguhin? Siguro nakaramdam ka ng isang matinding parusa Sabi or ko nga, isang matinding experience, di ba? Para magising ka. shortcut ko na lang yung Consequence. testimony ko. Yun yung time na I was doing drugs. Naubos na yung pera ko. Naubos na yung savings ko. Humiram na ako kay ate nun ng kotse, kay Lamarck. Mag-asawa na sila nun, di ba? Pinahiram niyo ako ng kotse because I sold all my cars. Binenta ko lahat ng sasakyan ko. And si Daddy, that time, he had 2 cars. Ako, I had 5 nun? Ba't cars. hindi ko alam yan? Siyempre, nagpapakalayo ako eh. Isolated eh, di ba? okay. Kasi nga, dahil may ginagawang mali. Pero wala ka pang asawa nun. Wala pa. Wala. Si Mark and ate pa lang yun. Humihiram ako ng kotse. Sabi ko, tol, peram ng kotse.
Oh. So yun yung time na yun na, ba't kumiiyak? Hindi, natatouch ako. Oo, kasi yun yung time na umiram ako ng kotse kay ate. Na, yun yung time kasi na binenta ko na lahat. Alam mo yung, tapos pagkita ko sa ATM Parang ko. dinisiplin ka rin ni daddy nung di ba? Tinignan ko yung ATM ko, 2,000. Alam mo yun, sa kakainom, kakabili ng droga, yung mga ganon. Naubos yun. Pero Binenta nakatira ko ka na doon kay daddy mo. Yeah. Oo. Oh, kaya pala hindi Binenta ko ko alam. lahat ng sasakyan. Doon ako natuto. Parang kailangan kong madapa ng sobra-sobra. Parang kailangan kong humampas yung mukha ko sa putik bago ko ma-realize na hindi ko pala kaya to. Tapos wala akong trabaho. And that was only for 2 years. Wala akong trabaho nun. Tapos sabi ko, Lord, ayoko na, surrender na ako. Doon nagkaroon ng change. Nung sinabi ko na hindi ko pala kaya to mag-isa. Hindi talaga. Wala talaga. Nakakayak naman yun. Hindi ko kasi alam yung part na yun ng life mo. Sabi yan, nasan ako? Mahaba yung Nasan ako doon? Heartbroken ka din. That was the time pala na nandun ka na sa daddy mo na lumipat ka na, no? Tapos bagong kasal pa lang si ate si Mark. Nasa condo sila noon. Parang nag-out of the country ba siya or something? Or was it the time na I was working in the States and Dubai? Baka. Yun siguro. Oo. OFW ako noon. Wow. So, di ba? In Diba? my experience, yun. Corrupted ako before. So, yun lang yung nakikita kong solusyon. So, kumbaga yung mga gumagawa Repentance. nito ngayon sa ating bansa na talagang talamak na, merong isang pare or isang bishop ba yun na nag-open up siya. Napanood ko siya sa YouTube, sabi niya, there are a lot of people na kasama sila sa mga akusado na lumapit sa kanya and parang humihingi ng advice. Yung iba naman nagbabalik loob sa Diyos. Yung iba humihingi ng advice na parang, Father, gusto ko nang ibalik lahat ng ninakaw ko. Parang hindi ko na kaya, hindi ko ma-imagine na makukulong ako for life. Parang matutulungan mo ba ako para at least mabago ko yung buhay ko. 'Di ba? So parang yun nga yung iniisip ko, sana ganun ang mangyari, 'di ba? Isoli nila yung mga hindi kanila, isipin nila yung mga taong naapektuhan dahil sa pagkaganid nila, dahil sa mga ginawa nilang hindi tama. Hindi lang sila yung naapektuhan. Habang nakahiga sila sa mga marangya nilang mga bahay, sa mga latest models ng mga kotse nila, flexing their jewelries and their bags, ilang tao yung hindi kumakain at nalulunod, namamatay sa leptospirosis dahil nalulunod sa baha. Nawawalan ng bahay. Alam nyo ba na ang Philippines, nag-score siya ng 33 out of 100 in 2024 Transparency Corruption Perceptions Index or CPI, ranking 114 out of 180 countries. So, ibig sabihin, the Philippines is seen as it's struggling with corruption issues, bribery, misuse of public funds, lack of transparency, weak din yung mga enforcement ng laws. Sa tingin mo, Mark, ano bang pwedeng gawin ng gobyerno ngayon? Yung isang matinding patakaran para matigil lahat ng korupsyon na yan. Sa ngayon, dito sa ating bansa. Higpitan nila talaga yung pagbabantay ng mga budget natin, no? And number one, kailangan din talaga, kahit sino ka man, kahit may pangalan ka man, kahit kunwari man, sorry to say, presidente, vice president, senator ka man, kung may kasalanan ka, dapat makulong ka. Parusahan talaga. Parusahan talaga. And Yes. pag nakulong ka, alam mo, tipo sana hindi ka na makalabas. So ano bang pwede nating gawin as ordinary citizens para naman to demand integrity sa gobyerno? Ako meron muna Anong ako. pwede? Sa gobyerno, dapat siguro lagyan ng mas pangil yung Commission on Audit. And dapat maging independent body yung Commission on Audit, maging independent body yung Ombudsman, at saka yung Sandigan Bayan. I-fund ng maayos yung tatlong yan. Kasi di ba kumbaga sa pamilya, kunyari may kasalanan ka, alam mo may badas na nag-iintay, o may belt na nag-iintay, o may luhod sa bigas or whatever na nag-iintay. So dapat sa gobyerno, meron ding ganon. Meron ding tiga-bantay kung sinong mga hindi sumusunod sa batas. So para sa akin ganon. And then tayo as citizens, dapat mas maraming portals kung saan tayo pwede mag-report ng katiwalian. Huwag tayo matakot. Kahit na halimbawa, yung mayor ninyo o yung gobernador ninyo nang papatay ng tao, huwag kayo matakot. Anonymous reporting. Mag-report kayo, sabihin niyo ito yung nangyari. O dumating yung flood control dito, walang kwenta. Isang ulan lang ang dumating, nasira. O may nagtayo ng eskwelahan dito, nagtalunan lang yung mga bata, nagiba yung eskwelahan. Yung mga ganon,
i-report ninyo yung hindi maayos na gawain. May idadagdag lang din ako, Mano. Minsan kasi, kasalanan din natin mga nagbo-vote. Request ko lang or gusto ko lang sabihin na sa susunod na halalan, kahit matagal pa, huwag kayong huwag kayong mapapasilaw sa mga pera. Kasi minsan, nandyan yung vote buying. vote Di ba? Yes. Na kung sino yung nagbibigay ng pera, ibo-vote nyo, tapos mamaya pag nag-corrupt, tayo mismo magre-reklamo. Siguro isa pa din dyan is support transparency and accountability initiatives. Yeah. Demand natin yung open data ng government projects, budgets. Maganda yung ginagawa, di ba, sa Pasig yung open bidding. Napakita ko. Dapat open Very bidding. transparent. Participate in online transparency platforms. Get involved. Ako sa tingin ko, when people become greedy or ganid, that's because meron silang lack mentality. Kumbaga lagi nilang iniisip, ay, kukunin ko to. Baka maubusan ako, baka mangyari, wala na akong pera. Pero if your mentality is, God is my provider, God will take care of me, being, a good citizen of this Christian family, hindi ako papabayaan ni Lord, you will have no feeling of lack. You know that it will come to you at the right time, at the right place. Importante din talaga yung mag-fact check sila. Minsan kasi, yung mga netizens, sila Dami din yung na. nagsaspread ng Dami ng misinformation. fake Yun news. din. Verify Sobrang nyo daming fake muna, baka fake news, Baka baka naman kala fake nyo news. nakakatulong kayo sa pagre-report, pero mas nakakalala pa pala kayo dahil mali-mali, AI pala yun, or ano. Yun din. So, fact check. Sa mga nagkakalat ng mga fake news, isipin din natin kung ano magiging resulta ng pagkakalat natin ng fake news. Kasi one day, somebody might spread something bad about you o i-chismis ka ng hindi totoo. Doon mo mararamdaman na ang sakit pala ng chinichismis ng hindi totoo. So, huwag naman natin gawin yun kung alam naman natin hindi totoo, di ba? Tama, O yung tama. mga sinasabing ang troll o yung mga nababayaran para lang mag-attack, huwag naman ganun. Doon lang tayo sa totoo. Let's live the truth. Speak the truth and live the truth. Honesty is speaking the truth, being sincere, and integrity is living that truth. Kunwari, nag-mayor ka, and then susunod yun anak mo, and then susunod yun asawa mo na naman. Dynasty. Dynasty, di ba? Sa atin ba, kayo, kunwari, kayong apat o tayo, anong masasabi nyo dun sa patakaran na mga ganun? Dapat bang putulin na talaga natin yun dito? Kasi minsan, or talagang karamihan sa lugar o dito sa Pilipinas, karamihan ganun yung nangyayari Bawat Ako pa, sa tingin ko, dapat putulin yan o gawing mas mahigpit yung anti-dynasty law. Why? Kasi I believe that power corrupts, but absolute power destroys. Example lang kunyari, ikaw na yung presidente, tapos yung anak mo yung Speaker of the House. Yung parang lahat kayo magkakamag-anak, parang masyado na kayong absolute power. Di ba? It's so easy to destroy. Ang comment ko lang kasi sa ibang politicians, sorry, pero ginawa nyo kasing ginawa nyo hanap buhay Business na nga. Yun ang matindi. Ginawa nilang negosyo Ginawang hanap buhay yung pagiging Totoo politiko. sinabi ni Vico. No? Kaya alam mo yung parang, sa akin sige, sa mga iba naman, yung dynasty, okay sana kung maganda yung ginagawa. Kung tinutuloy mo, sana. Or kung kunyari man, kung walang political dynasty, kunyari si mama, nag-mayor, o tapos yung iba naman, susundan niya sana yung ginagawa mong maganda. Kasi para hindi sayang. Di ba? Kasi kung Okay lang maganda minsan naman, kasi, di ba, naiingit ko mo, ay, magkaibang partido kami. Pakialam dapat ko sa sana ginawa wala niyo, nang hindi ko ganun. ito Kung maganda naman yung ginagawa ng mayor, pwede mo naman sundan yun. Ituloy mo yung proyekto Maganda niya. naman Bakit yung ginawa, ba't hindi mo ipagpatuloy? Ako naniniwala ako na kung ipapagpatuloy ng gobyerno ni PBBM na talagang hinahanap nila yung mga corrupt, naniniwala pa rin ako na maaring maging maganda ang future ng Pilipinas. There's still hope na sana nga, di ba? Kasi pag nakita nilang tama na yung ginagawa ng mga leaders, susunod din ng mga tao. Tama. Kasi mga kaibigan, honesty and integrity are not just big words. They're often the foundation of who we are and how we serve others. Ang paggawa ng mabuti ay nakakahawa. Kaya ipagpatuloy natin yan, tuloy-tuloy. Sabi nga ni Oyo, sana magkaroon ng ripple effect. Start small and live your truth. And demand honesty from those who lead. Because when integrity fails, trust
crumbles and everything suffers. Thank you everyone for allowing us to share our thoughts in this timely manner. Mahal po namin kayo, mahal namin ang Pilipinas. Kaya sama-sama tayong manindigan. Let's say yes to honesty and yes to integrity. At syempre sa mga mahal naming sponsors, thank you so much sa Brittany Hotel. At higit sa lahat, maraming salamat po sa inyo. And Oyo, ang payo mo sa kanilang gagawin nila araw-araw ay Like, share, and subscribe. like, share, and subscribe. Diba? So, thank you for joining us once again dito sa House of D. And remember, character matters because dito sa House of D, You are family!